Alam kong ilan sa inyo ay ngayon lang ninyo malalaman kung bakit ang mga katatubong Aita natin ay mahilig sa mga hani o yung mga pulot. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na isa ito sa mga dahilan kung bakit nananatili silang matibay at malayo sa mga sakit? Pero mas maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na may grupo ng mga Aita sa Quezon Province na may koneksyon sa mga engkanto at magpasa hanggang ngayon ay nananatili sila sa ganong estado ng kanilang buhay? Pero alam niyo ba na mas masaya pa sila kumpara sa mga naninirahan sa kapatagan? Alam kong may mga iilan din na nakakaalam, lalo na sa mga taga Quezon Province. Pero ito lang ang pakiusap ko sa inyo. Sana'y huwag niyong banggitin ang pinakabarangay o mismong lugar kung saan sila nakatirik ngayon. Tara na at simulan na natin ang kwento. Huwag kayong bibitaw dahil may mga matutunan kayo ng mga kakaibang bagay na ngayon nyo lang malalaman. Simulan na natin. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Arman. Hindi ko tunay na pangalan iyan. Isang biyudo at may nag-iisang anak na babae. 55 years old na ako ngayon at naninirahan sa isang maliit na bayan dito sa Quezon Province. Itago mo po ang pagkakakilanlan ko dahil na rin sa sitwasyon naming mag-ama. Ayokong tawagin kaming baliw o siraulo na mga nakakakilala sa amin. Habang ako'y naghahanap ng mapapanood sa YouTube, nadaanan kita at naengganyo akong magpadala din ng kwento. Pinag-aralan ko ang mga kwento sa channel mo at heto, natipa na ako at handang ipahayag ang kwento ng buhay ko. Marami ang magtataka at mahihiwagaan sa buhay ko dahil hindi naman ako taga-bukid. Ang aming tahanan ay nasa kabayanan at malayo sa linang o bukid. Pinalaki ako ng mga magulang ko sa kabayanan at wala kaming pag-aaring lupain sa bukid. Ang mga magulang ko ay parehong guro. Maging ang namayapa kong asawa ay tagabayan din at isa ding guro. Ako naman ay bagong retired mula sa isang ahensya ng gobyerno. May isa akong anak na babae na si Delia. Bata pa lang ito, may kakaiba na sa kanyang mga mata. Yun bang tinatawag nilang may third eye? Tapos naman ito ng social work at nasa ahensya din ng gobyerno siya ngayon. Hindi namin alam kung paano o saan niya namana ang ganoong kakayahan. Pero habang lumalaki ito, ay nawala daw naman, yun ang sabi niya sa amin. Pinaniwalaan na lang naming mag-asawa para na rin maging payapa ang buhay namin. Dito iikot ang aking kwento sa anak kong babae na si Diana at sa naging manugang kong hindi po puro tao na kagaya natin. Dahil na rin siguro sa naiibang kakayahan ng anak ko, baka kako madaling napasok ng anak ko ang kakaibang mundo ng mga elemento. Alam kong iisipin nyo na baka nababaliw lang ako o iisipin din ng iba na baka imahinasyon ko lang ang mga sinasabi ko. Pero may mga ipapahayag akong kakaiba at hanggang sa masasabi nyong, oo nga no, kakaiba ang manugang ni Arman. Mahirap sa kalagayan ko na biyudo na at wala nang katuwang sa buhay. Maniniwala ba kayo na hindi ako nagkakasakit kahit na malapit na akong mag-senior citizen? Dito nga sa simula ng kakaibang pangyayari sa anak ko. Buhat madestino ang anak ko sa dulong bayan ng Quezon. Taong 2016, nakilala niya sa Romeo sa isang liblib na lugar kung saan nagpakain sila ng mga tribong Aita at ilang mahihirap na pamilya. Parte ng trabaho ng anak ko ang libutin ng buong probinsya ng Calabarzon para i-monitor ang mga urban poor. At doon sa isang lugar, hindi ko nababanggitin ang pangalan ng bayan. Doon na umikot ang buhay ni Diana. Nakailang balik ang grupo ng anak ko sa bayang iyon at isang mayamang lalaki daw na may malaking mansyon.
at malawak na lupain ang gumabay at nagpatuloy sa kanila. Walang lihim ang anak ko sa akin. Ganyan ko siya pinalaki. Sa katunayan nga mula nang mamatay ang kanyang ina, sa akin na niya pinagkakatiwala ang lahat. Lagi kong tanong sa kanya kung may nakikita ba siyang kakaiba, lalo't liblib na lugar ang bayang kanyang napuntahan. Sa mga taga Quezon Province pala, alam kong may nakakaalam sa lugar na ito. Sana wag niyo na lang banggitin para na rin sa reputasyon ng lugar. Yun lang po at maraming salamat. Balik tayo sa kwento. At yun nga, sa lugar na bayang kanyang napupuntahan, tinatanong ko siya kung may nakikita ba siyang kakaiba. Sinasagot lang niya ako na wala naman daw, buhat nang nagdibo siya. Malambing ang anak ko at mahal na mahal niya ako, kaya tiwala ako na totoo ang kanyang sinasabi sa akin. Dahil nga pag umaalis siya at mapapalayo sa bayan namin, ayaw niyang mag-alala ako. Kaya't mayat-mayat itong nagte-text at nangungumusta. Kaya lahat ng nangyayari sa kanila kung saan man sila ipadala ng gobyerno ay alam ko. Kaya lagay ang loob ko kahit pamalayo ito sa akin. Pinalaki ko kasi si Diana na magalang at magpagmahal, lalo na sa mga matatanda. Kaya din mahal na mahal niya ang kanyang trabaho. Kaya niyang magkasama sa kahit anong uri ng tao, katutubo man iyan o mahirap na mga magsasaka. At naikwento nga niya ang lalaking napakabait daw sa kanila at matulungin. Ang pangalan daw ay Romeo. At ayon sa kanya, napakalaki daw ng bahay nito. At ang pakilala sa kanila, taga-ibang bansa ito at isang negosyante. At doon nga nag-stay na ng Pilipinas. At doon nagustuhang manirahan. Napaniwala naman ang grupo ng anak ko dahil ang mga kagamitan nga daw ay parang galing sa bansang Europe. Wala daw itong magulang dahil nasa ibang bansa. At tanging kasama lamang sa bahay ang mga kasambahay at family driver. Kilalang kilala daw sa lugar si Romeo dahil marami itong natutulungan. May malawak kasi siyang palayan at maisan. May malawak ding taniman ng gulay at sagingan. Lahat ng mga katutubong aita ang kanyang mga tauhan. At meron din namang mga normal na manggagawa na taga roon sa kanilang barangay. Maging ang mga politiko daw ay kaibigan ni Romeo dahil nilalapitan nila ito pag-eleksyon. Kaibigan lang pag-eleksyon, no? Kawawa. At di lumaon, naging malapit ito sa anak ko dahil ang anak ko lang ang dalaga sa grupo na pumupunta sa liblib na lugar na yon. Anak, mag-iingat kayo ha. Kung mabait naman at kita mong kilala siya sa lugar na yan, ay pakisamahan niyo ng tama. Matuto kayong magpasalamat din. Mag-iingat ka, anak. Opo, itay. Kilala siya dito. Maging ang mga taong barangay ay iginagalang siya. Ikaw rin po ha. Ang maintenance niyo po, baka makalimutan yung inumin, tay. Ang vitamins mo, ang bilang ko doon ha, 20 pesos na lang yon. Baka makalimutan mong bumili. Ganyan ang anak ko sa araw-araw na text niya. Ako lagi ang kanyang inalala. Natagalan nga sila sa bayang iyon dahil na rin sa mga kabataang nangangailangan ng tulong. Alam nilang matatagalan sila doon dahil mahirap daw ang palit-palit ng tao dahil nga urban poor, halos lahat ng naninirahan doon. Hindi na sila pinalitan ng kanilang leader. At sinabing dalaga ang anak ko, kaya siya na ang magpapatuloy ng lahat ng proyekto sa bayang iyon. Ayain na itay, kasi nga ang mga kasama ko'y may mga anak at isa buntis pa. Kaya naiwan ako at isang lalaki na pusong babae naman. Kaya kami na ang magpapatuloy ng nasimulan ng mga kasama namin. Itay, huwag kang mag-alala ha. Safe ako dito at may gumagabay naman sa amin. Sa Romeo. Basta anak, kung nahihirapan kayo magsabi ka ng tapat sa akin ha. Tayo naman ay may koneksyon sa loob at alam mo yan. Kaya kitang ipalipat ka agad. Aba, halos 3 buwan ka na dyan ha. Baka mamaya malamok dyan at magkasakit ka. Natawa lang ang anak ko
At muling pinagmalaki naman niya si Romeo na mabait at inaalagaan sila doon at huwag daw akong mag-aalala sa kanya. Muling napanatag ang loob ko at tuloy lang ang buhay. Naging abala na rin ako sa aking lote sa likuran ng bahay at pinagawaan ko itong maliit na room for rent. Masaya ang anak ko dahil may pagkakaabalahan na daw ako. Ang napupuna ko lang sa anak ko. Bawat text niya ay laging bida si Romeo sa kanyang mga kwento. Kaya halos lahat nakilala ko na rin si Romeo dahil nga sa mga kwento ng anak ko. Hanggang sa dumating ang summer at bakasyon ng anak ko. Masayang-masaya itong umuwi sa bahay namin at napakaraming pasalubong. Galing daw kay Romeo. At doon na nga ibinigay ng anak ko ang isang bote na ang laman ay purong katas daw ng honey. Tatagal daw ito ng ilang taon dahil hindi ito nasisira. Laging pinapaalala sa akin ng anak ko na huwag kakalimutang uminom tuwing umaga at huwag aalisin sa ref ang naturang purong honey. At kapag iinom daw ako, ay ilalabas ko muna ng mga 1 oras para daw kapag tumigas ay malusaw ito. Mula nga noon gumaan ang pagkaramdam ko at ang sakit ng paa, tuhod ko ay nawala ng bigla. Maging ang mga kamag-anak ko hanga sa akin dahil gumanda daw ang kutis ko at mapula ang labi. Kuya Arman, nakakapanabago ka po, parang bumata ang itsura mo ah. At ang kutis mo parang kakaiba ngayon ah. Anong sekretong sabon mo ba? Abay, wala naman. Basta may pinainom sa akin si Diana. Katas ito ng honey. Puro daw ito galing bundok. Liblib na lugar kasi nakadestino si Diana ngayon. Kaya madami lagi itong uwi ng kung ano-ano. Sagot ko naman sa kamag-anak ko. Ay nako, swerte mo sa anak mo. Kahit iisa ito. Napalaki naman ninyo ng tama at may trabaho pa. Masaya kami at kahit solo ka sa bahay mo, kita naman naming malusog ka. Takang-taka naman ako sa mga papuri ng mga kamag-anak ko. Kaya napapatingin tuloy ako sa salamin. Kung bakit ganun na lang ang puri nila sa akin. At napansin ko rin at namangha pa. Bakit nga ba gumanda ang balat ko? Kung dati ay mabilis akong hinahapo, ngayon ay nawala ito. At lumakas talaga ang pagkaramdam ko. Kaya agad akong nagtanong kay Diana na ano bang meron sa honey na dinala niya at parang may halong magic ito. Itay, huwag ka nang magtanong. Kami po dito na mga kasama ko ay umiinom din ng ganyan. At malaking tulong po talaga sa amin. Templado po yan ni Romeo. May mga halamang gamot daw po yung kahalo at malaking tulong daw po sa mga tao. Sa bagay, walang masama at talagang malaking tulong nga anak. Sige. Pagsabi kay Romeo, salamat ha. At masayang-masaya naman ang anak ko dahil alam niyang malaking tulong sa akin ang honey na dinala niya galing kay Romeo. Patuloy lang ang buhay ko. Dumaan pa ang 1 taon at na-promote na ang anak ko. Head supervisor na ito at tumaas ang sahod at hindi na talaga siya nagpalipat ng destino. Takang-taka man ako pero wala akong karapatang tumutol. Dahil kita ko naman na masaya ang anak ko sa kanyang trabaho at sanay na siya sa lugar na iyon. Kilalang kilala na siya ng mga tao doon. Bakit naman ako mangangamba pa? Gayong alam kong maganda ang katayuan ng anak ko kahit malayo. Ako naman nasanay ng solo at araw-araw naman ramdam ko na lalo akong lumalakas. Kada day off ng anak ko, may bit-bit na naman itong honey at ang kasanayan ko na nga ito. At hinahanap-hanap na ito ng panlasa ko tuwing umaga. Ngunit pag-uwi muli ng anak ko, nagulat ako sa kanyang sinabi sa akin. Itay, huwag kang mabibigla ha. Kung sa sunod kong uwi, kasama ko na sa Romeo. Nagulat naman ako. Pero bilang ama, ramdam ko ang ibig ipahiwatig ng anak ko. Anak, mukhang masaya ka. Kasintahan mo na ba si Romeo ha? Opo itay, huwag kang magagalit ha. Nasa tamang edad naman na ako tay eh. At kahit naman matanda sa akin si Romeo, napakabait nito. At halos same age lang kami kung kumilos.
Edad lang ang ano sa amin. Okay anak, tiwala naman ako sa iyo. At tama ka, nasa tamang edad ka na nga. Sige, at gusto ko ding makilala si Romeo. At sa lumipas na 1 linggo, araw nga ng Sabado, dumating ang anak ko sakay sa mamahaling sasakyan. Tinginan ang aming mga kapitbahay at halata namang mayaman nga si Romeo Aumentado. Sa edad ng 40, hindi mo ito mahahalata dahil mukha lamang itong 30 anyos. Magalang ito at maamo ang mukha. Ewan ba? Bakit parang magaan ang loob ko sa kanya? Itay, si Romeo po, kasintahan ko. At itay, mabait si Romeo. At siyang nag-aalaga sa akin sa lugar ng kung saan ako na destino. Kaya kahit ilang taon na ako doon, hindi ako napapahamak. Kumusta po kayo? Mukhang hiyang ang katawan niyo sa hanin na iniinom niyo. Ipagpapatuloy po ninyong pag-inom ha. Hindi po kayo magkakasakit habang buhay. Salamat. Ano bang nakahalo sa hani ha, Romeo? At bakit gumaan ang pakiramdam ko? Isa ka bang doktor? Bakit nakapagtimpla ka ng ganon? Gayong dapat aprobado yan ng DOH. Herbal lang po yun, kaya sayo po sa kahit anong tao. Turo po yan ng mga kaibigan ko sa kabundukan. Sila ang nagbibigay sa akin ng panghalong halamang gamot upang makatulong sa katawan ng tao. Ewan ko ba, hindi na ako nakipagtalo pa. Basta magaan ang pagkaramdam ko sa taong kaharap ko. Nakita ko nga ang pag-aasikaso nito sa anak ko. Maging gawaing bahay ay may kusa ito. Maaga itong gumising para ipagluto kami ng anak ko. Hindi ko maisip na ang isang mayamang lalaki ay sanay sa gawaing bahay. Wala akong masabi at agad akong nagtanong sa anak ko na kailan ba sila magpapakasal dahil nasa tamang edad na naman na sila. Paghahandaan daw muna nila ang tungkol sa kasal at panatag na ang loob ko nang muling umalis ang anak ko. Nangako naman si Romeo na alagaan niya ang anak ko habang nasa trabaho ito at huwag akong mag-aalala. Sa buhay ng tao, kaakibat na talaga ang problema. Ang mga naupa sa aking paupahang kwarto ay mga gumagamit pala ng ipinagbabawal na gamot. Naging problema ko ito at pilit kong inililihim sa anak ko para hindi mag-aalala. Hanggang isang gabi, pinagnakawan ako ng mga naupa at binalak pa akong saktan. Habang nahimbing akong natutulog noon, nagising ako sa malakas na kalabog at nakita ko na may 2 lalaki ang nakapasok sa kwarto ko at binalak akong saksakin. Nagulat ako dahil biglang may isang lalaki ang dumating at nakipagbuno sa 2 lalaki. Para bang napakabilis ng pangyayari. Nahila ng lalaki palabas ng bahay ko ang 2 nagbalak ng masama sa akin. Para silang nanigas na lang na parang buhay na patay. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginawa ng lalaki at nagapi niya ang 2 sa loob lamang ng 30 minutos. Nahila nga niya ang 2 lalaki palabas ng kalye. Kaagad naman akong nakasunod pero hindi ko na nakita pa ang mahiwagang lalaking tumulong sa akin. May dumating na pulis at hindi ko din alam kung sino ang tumawag. Nawala ang mahiwagang lalaki at hindi ko na nakita kung may sasakyan ba ito or naglakad lang papalayo. Hindi ko na nagawang magpasalamat man lang dito. Kundi dahil sa kanya, malamang may tama na ako ng balisong at baka nga patay na ako. Nakilala ko ang 2 lalaki na pumasok sa bahay ko at ang 2 nga nito ay umupa sa paupahan kong room for rent. Nawalan daw sila ng malay sa pagsuntok sa kanila ng lalaki at sa likurang bahagi ng ulo, iyon ang dinadaing ng mga ito. Ang sabi pa ng mga pulis, halatang marunong makipaglaban ang mahiwagang lalaking tumulong sa akin. Kinabukasan, laking gulat ko nang tumawag ang anak ko at kinamusta ko. Para bang may alam ito sa nangyari sa akin kahit hindi nito sabihin sa akin. Itay, mag-iingat ka ha. Kumusta ka na po dyan? Ayos naman anak.
Bakit ka napatawag? Ang aga naman yata. Wala lang po. Basta naalala lang kita, Tay. Sige po at papasok na ako sa trabaho. Palaisipan talaga sa akin ang nangyari. Gayunpaman sa isip ko, talagang kasama na sa buhay ng tao ang panganib. Kaya mula noon, ingat na ingat ako at pumili na ng tamang uupa sa aking paupahang kwarto. Nagsimula na din na makaramdam ako ng kakaiba sa loob ng bahay ko. Para bang may kasama ako. Minsan, may nahahagip ang mga mata ko na parang anino ng tao. Natatawa na lang ako dahil kung kailan ako tumanda, tsaka naman ako nakakaranas ng mga kawerduhan. Doon na ako lumaki sa bahay ko. Namana ko ito sa mga magulang ko. Kaya nagtataka ako kung bakit may kakaiba na yata akong kasama. Hindi ako naniniwala sa mga elemento dahil nga lumaki ako sa kabayanan. Lalong hindi ako naniniwala sa multo, kaya natatawa na lang ako sa sarili ko. Maging sa mga kamag-anak ko, iniiwasan kong magkwento ng kung ano-ano. Baka isipin ng nag-uulianin na ako. Abay bata pa naman ako kung tutuusin. Nakulong ang dalawang lalaki na nanloob sa bahay ko at nagalit sa akin ang pamilya ng mga ito at muling gumulo ang mundo ko. Ang katuwiran ko na lang, ayos lang. Mamatay man ako ng maaga. Alam ko namang may nag-aalaga na sa anak ko na si Romeo. Binaliwala ko na nga ang mga paratang ng mga kamag-anak ng dalawang nakulong. Malungkot ding isipin, pero ano ang gagawin ko? Wala naman akong kakayang lumaban sa kanila. Hanggang isang araw nga, sinadya ako ng aking kapitbahay dahil may nagbalak daw na sabuyan ng gaas ang gate ko at balak sunugin. Arman, pasensya ka na, natatakot akong lumabas at baka mamaya balikan ako at bahay ko naman ang sabuyan ng gas. Pero alam mo ba, may lalaking lumabas sa gate mo at nagulat ako. Natakot yung lalaking nagsaboy ng gas at nagtatatakbo na parang takot na takot. Anong oras yun? Bakit para namang wala akong naamoy na gas dito sa gate ko? At saka babae na ang naupa sa paupahan ko, mga estudyante. Ako lang ang lalaki dito. Sino ang lalaking lumabas sa gate ko? Aba, Arman, hindi pa malabo ang mata ko. Mga 12:00 ng hating gabi na yata iyon. At lalaki talagang lumabas sa gate mo. Mataas ito at malaki ang katawan. Huwag ka nga magbiro, Arman. Natatakot tuloy ako. Dahil ang reaksyon ng lalaki na may dalang gas ay takot na takot talaga. Ayun. Tignan mo. Ayan pa lang ang nalalagyan ng gas. Tumilapon ito. Dahil sa pagtatakbo ng lalaki. Nakita ko nga ang bote ng gas. At totoo nga ang sinasabi ng kapitbahay ko. Nangilabot tuloy ako at halong takot at pagtataka ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Ilang oras pa natawag na naman ang anak ko at nangungumusta sa akin. Anak, magtapat ka nga sa akin. May inutusan ba kayo ni Romeo na tao? Bakit parang may lalaki na nagbabantay sa akin dito sa bahay natin? Magtapat ka nga, Diana. Ikaw dapat ang magtapat, Itay. Nangangadim ba ang buhay mo nitong mga nakaraang araw, ha? Ikaw, Itay, ha? Naglilihim ka sa akin. Ako ang nagtatanong, anak. Bakit tanong din ang sagot mo? Kaya ko ang sarili ko, Diana. Huwag kang mag-alala sa akin. Okay po, sabi mo eh. Basta kami ni Romeo ang bahala. Relax ka lang, Tay. Sige na po, nasa trabaho pa ako. Palaisipan tuloy sa akin ang mga nangyayari. Kahit sa katanghalian at natutulog ako, makakarinig na lang ako ng naglalakad sa loob ng bahay. Hanggang sa makasanayan ko na nga at ang katuwiran ko na lang, mabuti at may kasama ako. Pero iniisip ko, bakit parang hindi tao ang kasama ko sa bahay? Hanggang sa kumalat na nga sa aking mga kapitbahay na parang may kakaiba akong kasama sa loob ng bahay. Kaya napilitan akong gumawa ng kwento
at sinabi ko mga pamangkin kong lalaki minsan doon natutulog sa bahay ko sa gabi. Mabuti na lamang ay naniniwala ang mga meron na laging nakamonitor sa aking buhay. Buhat nga noon, hindi na ako binalikan ng mga kamag-anak ng dalawang lalaki na nakakulong pa rin. Hindi raw makalabas at walang pangpiyansa, kaya gigil na gigil daw sa akin ang mga kamag-anak ng nasabing dalawang lalaki. Muli tuloy lang ang buhay at buwan na naman ng Desyembre. Sabi ng anak ko, magpapakasal na sila ni Romeo. At sa bahay lang daw ni Romeo gaganapin at simpleng handaan lang daw. Itay, maghanda ka ha. Oras na payagan ako mag-leave ng boss ko, ipapasundo kita dyan at dito ka muna sa amin ni Romeo. Saad ni Diana. At excited naman ako sa magaganap na kasalan. Sino ba namang ama ang ayaw ikasal ang anak? Lalo't nakilala ko na si Romeo na mabait na tao. Dumating na nga ang takdang araw at isang kotse ang dumating at nagpakilalang tauhan ni Romeo. Nakita ko din ang text ng anak ko at sinabing nasa tapat na nga ng bahay namin ang nasabing sasakyan. Nagpaalam ako sa aking mga kapitbahay at ilang mga kamag-anak, kaya alam nila na ikakasal na si Diana. Malayo ang biyahe, halos 4 na oras sa highway at 2 oras pa papasok sa barangay ang aming biniyahe. At sa dulo ng barangay, maganda ang kalye. Klaseng pinasadya ito ni Romeo, amintado. Maraming aita na nagkalat sa lugar at kay ganda nga naman ng mga kapaligiran. Maraming sagingan at maisan. May malawak na palayan at lahat ng iyon pag-aari ni Romeo. Sinalubong ako ng anak ko na halos mapaluha sa saya. Ang higpit ng yakap ni Diana sa akin at alam kong miss na ako ng anak ko. Muli kong nakita si Romeo amintado at ang kanyang mansyon. Nakita ko na sanay ang anak ko sa bahay ni Romeo. Agad kong hinanap ang pamilya ni Romeo. Pero wala daw makakarating dahil hindi na nga naman kaagad-agad makakabiyahe mula Europe ang buong pamilya nito. Ang plano daw ni Romeo, magpapakasal din sila sa tamang panahon sa ibang bansa. Wala namang masama kung iyon ang plano ng dalawa. Sino ba naman ako para tumanggi? Kinabukasan pa ang ganap na kasal. Sa huwis lang sila at sa magdamag ko sa mansyon ni Romeo, para bang nasa ibang mundo ako. Payapa ang gabi at kay tahimik. Kay sarap ng simoy ng hangin at tanging kuliglig lang ang aking naririnig na para ba akong inihili at kaagad akong nakatulog ng mahimbing. Agad akong nanaginip na nasa magandang garden ako at nakatanaw sa anak ko. Habang kay ganda ng suot niyang gown, sigaw ng sigaw daw ako. At hindi ako marinig ng anak ko hanggang sa naging abala na ang mga mata ko sa napakagandang mga tanawin. Parang totoo ang aking panaginip at halos ayaw ko nang magising. Pero narinig ko na tinatawag ako ni Romeo at kakain na daw kami ng almusal. Itay, mukhang masarap ang tulog mo ha. Mamaya na ulit ang tulog ha. Ikakasal muna kami ni Diana. Biro pa nito sa akin. Naganap na nga ang kasalan. Ang mga bisita ang mga tauhan niya sa kanyang lupain. Mga simpleng tao at mga taong barangay at malalayo daw na kamag-anak ni Romeo ang ilan doon. Dumating ang isang huwes at naganap na nga ang kasalan. At nagsimula nang dumating ang mga pagkain na galing daw sa pinagkakatiwalaang magluluto ni Romeo. Kaysa sarap ng butahe at walang katapusang sayawan at kantahan ng mga katutubo. Iyon ang nagugustuhan ko sa manugang ko. Nakikisama siya sa lahat ng uri ng tao, mayaman man o mahirap. Napakasaya ko para sa aking anak. Panay ang yakap at pasasalamat sa akin ni Diana dahil naging maunawain daw akong ama at maging si Romeo
Walang tigil ang pagmamano sa akin. Natapos ang maghapon na pagod kami at muli, agad akong nagpahinga sa kwarto ko. At gustong gusto ko na agad matulog. Hindi ko maipaliwanag kung bakit gusto kong marating muli ang aking napanaginipan noong nakaraang gabi. Nahihiwagaan talaga ako sa aking nararamdaman. Para bang nasa ibang mundo ako. Oras na ipikit ko ang aking mga mata. Ramdam kong sinilip ako ng anak ko. Ramdam ko na tumabi siya sa kama ko at hinalikan ako sa noo. Pero hindi na ako makakibo at agad na bago ang aking paligid. Kay ganda muli ng mga halamanan, ang babango ng mga bulaklak. Nakakita ako ng mga kabataan na naglalaro sa malawak na parang. Pero kakaiba ang anyo nila, kay tatangos ng ilong nila at kakaiba ang korte ng tenga. Pero hindi sila nakakatakot. Patuloy silang naglalaro. Habang ako, inaamoy ko ang mga mababangong bulaklak. Diyos ko, kay ganda naman dito. Pero gusto ko pa pong magising. Kung langit na ba ito, Diyos ko? Gusto ko pang makita ang mga apo ko. Bulong ko habang humiga na ako sa makapal na damuhan at umaamoy pa rin ang mababangong bulaklak sa tabi ko. Pagtingin ko sa kalangitan ay kakaiba ito. Hindi kagaya ng langit sa mundo ng mga tao. Makakapal at mainit ang sikat ng araw. Sa lugar na iyon, ang kalangitan ay may manipis ang ulap at kay sarap sa balat ng sikat ng araw. Talagang panaginip nga ang aking karanasan. Ang tanong ko lang, bakit sa bahay lamang ni Romeo ako nananaginip ng ganoon? Sa bahay ko naman walang ganong panaginip. Tumanda na ako sa bahay namin at may isang magandang panaginip. Wala akong maaalala. At nagising ako muli sa tawag ng anak ko. Umaga na pala at kay gaan ang pagkaramdam ko. Gusto kong itanong kay Diana kung bakit lagi akong nananaginip simula nang dumating ako. Kaya lang baka isipin ng anak ko na nag-uulyanin na ako. Baka nga mag-aalala lang ito. Alam ko naman na 3 araw lang ang leave nito at balik na siya sa kanyang trabaho. Ayaw kong maging pabigat sa mag-asawa. Kaya nagdahilan na agad ako na babalik na ako sa bahay namin. Anak, alam mo naman na may paupahan akong room for rent ba? Ako'y papahatid na rin sa atin ha. Alam mo naman mahirap sa ating lugar pag walang tao sa bahay. Tsaka na ulit kita bibistahin kapag may okasyon o kaya sa kaarawan mo ha. Sure ka ba, Tay? Ikaw ay hindi namin pinapauwi ha? Sa laki ng bahay na ito, kami lang ni Romeo at mga kasambahay ang nakatira. Ang inaalala ko, baka ka ako mainip ka pag nasa trabaho na ako. Hayaan mo, ganun pa rin naman ang gagawin ko. Uuwi ako sa atin pag day off ko. Tumango na lang ako sa anak ko. Kahit gustong gusto ko nang magtanong kung bakit parang kakaiba ang lugar nila. Ang bahay at kwarto na aking tinutulugan, talagang may kakaiba. Muli, pigil na pigil ako at hindi ko iyon pinapahalata sa anak ko. Itay, maya-maya kita ipapahatid ha at inahanda pa ni Romeo ang mga dadalhin mo. Relax ka lang, maglakad-lakad ka muna sa bakuran at sariwa ang hangin dito. Maganda iyon sa katawan mo. Ganon na nga ang ginawa ko. Bumaba ako ng bahay nila at naglalakad-lakad. Nakita ko ang kapaligiran nila. Malinis. At tanaw ko ang mga tauhan ni Romeo. Abala sa kanilang mga halaman at gulayan. Kay sarap ng simoy ng hangin at nilapitan pa ako ng isang katutubo. At kung may ipag-uutos daw ako, ay tawagin ko lamang siya. Kay babait at magagalang ang mga tauhan ni Romeo. Lalo akong naging panatag para sa anak ko. Naisip ko muli na ligtas ang anak ko sa poder ni Romeo. Habang nakatanaw ako sa kabundukan,
Napon akong parang kakaiba na ang dulong bahagi ng bundok. Para bang may kakaibang kabahayan akong natatanaw kahit malayo. May mga taong natatanaw ko ay parang iba ang anyo at pananamit. Sa isip ko, ayan na naman ang aking mga mata. Iba na naman ang nakikita. Inilihis ko na lang ang aking paningin at naaliw naman ako sa mga kakaibang ibon na nakadapo sa mga puno. Para bang mga imported na loro na galing sa ibang bansa. Sa isip ko, malamang alaga iyon ni Romeo. Baka kako galing ng Europa. Marami man akong napansing kakaiba ay hindi ko na iyon binigyan pa ng halaga. Basta maganda ang katayuan ng anak ko, iyon ang mahalaga. Itay, mukhang nagustuhan mo ang lugar ko, no? Ano po? Oo, anak. At sana habang buhay kayong masaya. At mapayapang mamumuhay dito ni Diana. Mahalin mo ang anak ko pag wala na ako. Nako, si Itay naman. Matagal pa tayong magsasama. At mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Napayakap na lamang ako kay Romeo. Kahit pa marami akong katanungan tungkol sa lugar nila. At maging sa kwarto ko, ay inalis ko na lang lahat iyon sa isipan ko. Umalis ako sa bahay niya na nakangiti at walang inaalalang may masamang mangyayari sa anak ko. Sa haba ng biyahe, nakatulog na ako at ginising na lang ako ng driver na Romeo. Ibinaba ang ilang bag ng prutas at sariwang karne at ang katas ng honey na ang bilin nila ng anak ko. Bawal ko daw iyong itigil sa pag-inom. Namigay ako ng mga sariwang karne sa aking mga kapitbahay at mga kamag-anak. Lahat sila ay nakatitig sa akin dahil mas gumanda daw ang kotes ko. Kay pula daw ng labi ko at para daw akong mas bumata daw. Sobra naman ang inyong mga papuri. 3 araw lang naman akong nagbakasyon sa bahay ng manugang ko. Hindi mo ba pansin, insan? Napupo na. Humarap ka sa salamin. Mapapansin mo yan at katawan mo naman yan eh. Maliksik kang kumilos ngayon kumpara noong may trabaho ka pa at nag-oopisina. Pagkarating nga sa bahay, agad akong natitig sa salamin. Nakaramdam ako ng takot dahil tama nga ang mga kamag-anak ko. Nawala nga bahagya ang mga kulubot ko sa muka at ang pula ng labi ko. Doon na nagsimula ang aking pagdududa kay Romeo. Hanggang sa nag-off ang anak ko at bumisita ito sa akin ng solo lang. Laking tuwa ko dahil magkakapag-usap kami ng mag-ama. Sa una, nagdadalawang isip akong magtanong kay Diana. Pero hindi ako matatahimik kung hindi ako magiging tapat sa kanya. Anak, hindi kita tinuro ang magsinungaling sa akin ha. Gusto kong magtatapat ka sa akin ngayon. Marami ang nakakapuna na nagbago daw ang anyo ko. At maging ang aking kulubot sa muka ay nawala daw. Sabi rin iyon ng mga kapitbahay at mga kamag-anak natin. Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Ano ang sangkap na pinapainom niyo sa akin ni Romeo? Ano ang totoo sa katas ng honey, anak? Natahimik si Diana at bumuntong hininga. Anak, may dapat ba akong malaman ha? Huwag mo naman akong takutin. Itay, sana wag magbabago ang pakikitungo mo sa asawa ko ha. Nangako ako kay Romeo na ililihim mo na namin ang lahat dahil mahirap paniwalaan ang malalaman mo. Anak, huwag naman ganyan. Kahit ano pa yan, mauunawaan ko naman. Marami din akong katanungan noong 3 araw ako sa inyo. At lahat ng mga tanong ko, hindi ko magawang sabihin sa asawa mo. Sana anak ngayon, sabihin mo na ang lahat sa akin. Itay, taong engkanto ang asawa ko. Ang kanyang ina ay tao at ang kanyang ama ay engkanto. Ang totoo, Itay,
Wala siyang kamag-anak sa Europe. Yun lang ang sinasabi niya para hindi siya pag-isipan ng masama ng mga kabarangay niya. Mahirap paniwalaan, Itay, pero nakilala ko na ang kanyang mga magulang at nanirahan sila sa mundong ang mga nakatira ay mga elemento. Ang kanilang portal ay nasa lupain ni Romeo at panahon pa ng hapon, nandoon na sila. Natulala ako sa tinura ng anak ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Naghahagilap ako ng isasagot ko sa anak ko. Yung mga salitang mauunawaan niya at hindi mag-aalala sa akin. Dahil nanlalamig na ako at parang naghahalong takot at pagkalito ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Itay, lawakan mo ang pangunawa mo ha. Lumaki ako at maging kayo sa kabayanan at hindi natin alam na may mga ganon palang nilalang sa kabundukan. Akala ko noon sa movie lang nangyayari ang ganon, pero Itay, saksi ako sa hiwaga ng buhay nila at totoo po sila. Anak, may napuna din ako noong namasyal ako sa inyong bakuran. Para akong nasa ibang dimensyon. At may kakaiba akong panaginip, anak. Gabi-gabi din iyon. Kakaibang lugar, anak. Hindi iyon sa mundo ng mga tao. Huwag mong ikukwento sa mga pinsan mo at kamag-anak natin ang lahat ng iyon. Iisipin nila na nisisiraan na tayo ng ulo. Itay, mahal ko si Romeo at namuhay na siyang isang tao sa lugar na yun. Mabuti siyang nilalang, Itay, at handa niya tayong alagaan habang buhay. Yung nakikita mong anino sa loob ng bahay natin, si Romeo iyon. Ilang beses kanyang pinagtanggol sa mga masasamang loob. Lalo akong napamulagat at hindi makapaniwala sa mga nalaman ko. Sige anak, magpahinga ka na. Bukas na lang tayo ulit mag-usap. Nalilito ako, anak, at nahihirapang paniwalaan ang lahat ng pinagtapat mo. At saka, tingnan mo. Grabe yung kaba ko. Naunawaan naman ako ni Diana at pumasok na ito sa kanyang kwarto. Hindi ko maiwasang mag-aalala ko para sa anak ko. Paano ba sila mamumuhay ng normal? Gayong hindi purong tao ang kanyang asawa. Paano ko iyon dadalhin sa aking sistema na ang manugang ko ay isang engkantao? Halos hindi ako makatulog ng gabing iyon at kinabukasan nagulat ako dahil nasa kusina na si Romeo at nagluluto ng almusal. Itay, huwag kang matakot sa akin ha. Mabuti akong nilalang. Lumaki at nagkaisip ako kasama ang mga katutubo at pinalaki ako ng aking ina na may takot sa Diyos. Itay, mahal na mahal ko kayo ni Diana. Sana po, matanggap mo ako. Niyakap ko na lang si Romeo at bumulong na dahan-dahan lamang at baka ako'y mabaliw. Nagalmusal kaming tatlo at masayang nagkwentuhan. Pinakilala pa ni Romeo ang kanyang sarili sa akin at dahan-dahan ko nga siyang nakilala ng lubusan. Mula noon, pasimple akong nagsisearch sa mga computer shop. Gamit ang external memory ko, pinag-aralan ko ang mga nakasave sa Google na mga case kagaya ng kay Romeo at dinownload ko ng pasikreto. Mga pangyaring noon pa man sa probinsya namin. Marami akong nabasa at lahat naman ay positibo. May mga nakausap din ako mga kabatchmate ko noong kolehiyo ako at kumuha ako ng opinyon sa kanila. Hanggang sa mapag-aralan ko na ang kagaya ni Romeo at hinayaan ko na nga ang anak ko sa kanyang bagong mundo. Hindi na ako nagugulat na minsan may naglalakad sa loob ng bahay ko at magsasalita na lang ako na mag-ingat ka anak pagbalik sa inyo. At para bang alam kong sumagot si Romeo sa akin, naaalis na po ako. Mahiwaga man pero napag-aralan ko na ang lahat. Sa umaga, makikita ko na lang ang mga sariwang isdang nasa ref at malinis na ang mga ito. Ang mga sariwang prutas na nasa ibabaw ng lamesa
na talagang halos mangilabot ako at hindi makapaniwala. Tatawag naman agad si Diana at sinabing may lutong ulam siyang ipinadala at nasa kawali na nga at may luto na ring kanin. Nagsimula na nga akong mag-almusal at sumusubo ako nang pumapatak ang luha. Paano ko ba pananatilihin na kalmado ako? Paano kung may makakaalam sa kamag-anak namin o mga kapitbahay? Ano ang iisipin nila? Sira na ang ulo naming mag-ama. Hindi ako makakapayag. Sa gabi bago ako matulog, ang dasal ko sa Diyos, sana manatili ang lihim naming mag-ama. Hindi ko matatanggap na mapahamak ang anak ko. Ayaw kong may makaalam ng lahat at baka ilayo ni Romeo ang anak ko sa akin. Maging sa opisina ng anak ko, parang ginagamitan ni Romeo ng kung anong mutya ang mga ito. At parang wala silang kaalam-alam, maging ang nakasama ni Diana sa lugar na iyon. At wala lang sa kanila ang nangyaring kakaiba sa anak ko. Inamin sa akin ng anak ko na lahat ng tao sa paligid niya ay kontrolado ni Romeo. Kahit daw noong wala pa siya sa lugar ni Romeo, lahat ng tauhan, maging ang mga taong barangay, ay hawak ni Romeo ang kanilang pag-iisip. Nakasanayan na daw ng pamilya at angkan ni Romeo ang ganoong pamumuhay. Mula pa noong unang panahon sa mga ninuno ni Romeo, nananatili daw ang kapayapaan ng angkan ng mga ito dahil sa ganong pamumuhay. Kontrolado naman lahat ni Romeo at wala naman akong nakikitang masama dahil gusto lang nilang mamuhay kasama ang mga normal na tao. Kaya lang kami ng anak ko na napadagdag sa pamilya nila, paano namin makakayang maging bulag habang buhay? Paano ang aming seguridad dahil oras na malaman ng mga kamag-anak ko ang lahat? Samintalang bagsak namin ng anak ko. Dumaan pa ang mga ilang taon. Sa awa ng Diyos, nagagawa namin ni Diana na maging kalmado sa lahat ng oras. Sanay na sanay ako sa mga hiwagang hatid ni Romeo. Dumating pa ang hinihintay namin ni Romeo ang mintado. Nagdadalang tao na ang anak ko at may halong takot ang aking kasiyahan dahil hindi pwedeng manganak sa mundo ng tao ang anak ko. Anak, nahihirapan akong unawain ang mga nangyayari. Parang hindi ko kakayanin na hindi ka dito manganganak. Itay, isipin mo na lang, para din ito sa kaligtasan ng apo mo. Ang alam ng lahat, sa Europe ako manganganak at aalis kami ng Pilipinas. Mabilis lang ang oras nila, Itay. At pagbalik namin dito, baka 2 taon na ang apo mo. Naglalakad na ito. At lahat ng pag-iingat gagawin ng pamilya ni Romeo, kagaya ng pagpapalaki nila sa asawa ko dito sa mundo natin. Paano, Diana? Ilang taon akong maghihintay ha? Baka atakihin ako sa puso, anak. Malabo, Itay, dahil ang edad ng puso mo pang 30 anyos na. Relax lang, Itay. Kung pwede lang sana kitang isama sa kanilang mundo ay ginawa ko na. Hindi ka po pwede, Itay. Baka po malason ka sa hangin nila. Ano pa nga ba ang magagawa ko kundi ang magdasal na sana walang maging problema ang panganganak ni Diana. 2 buwan bago manganak si Diana, tsaka sila aalis ni Romeo. Kinausap ko muli ang manugang ko at sinabi kong ipagkakatiwala ko ang anak ko sa kanya. Hinawakan ni Romeo ang ulo ko at naramdaman ko ang ginhawa na para bang kaigaan ng aking pag-iisip. Itay, relax po. May awa naman si Bathala. Ang iba kong kauri na ang asawa ay ordinaryong tao lang din, kagaya ni Diana. Ay nakailang anak na rin sila at ligtas po naman lahat na nakabalik dito sa mundo ng mga tao. Itay, ang isipin mo ay ang sarili mo. May mga panganib pa rin sa paligid mo. Tiwala. Iyan ang aking pinanghahawakan sa manugang ko. Ilang buwan na lang ay aalis na sila. Naghahanda na si Diana. At nagpaalam na ito sa kanyang trabaho.
Hindi ko na sinabi sa aming mga kamag-anak na buntis na si Diana. Ayoko magkaroon na sila ng ideya at lagi silang mangungumusta kay Diana. Napakahirap bilang isang ama ang magtago ng lihim. Ilang taon ko din itong daladala at ngayon magkakaapo na ako at hindi purong tao ang magiging anak ni Diana. Paano ko ba matatanggap na sa isang kisap mata pwedeng mawala ang apo at anak ko na hindi ko makita kailanman? Habang papalapit ang kanilang pag-alis, halos hindi na ako makatulog. Malimit na tulala at napupunan na tuloy ako ng aking mga kapitbahay at lalong sa kababata kong si Paring Merto. Paring Arman, ikaw ba ay kumain na ng tanghalian ha? Nakadalawang balik na ako galing palengke. Bakit andyan ka pa rin sa tumba-tumba mo? May problema ka ba? Ako'y tawagin mo pag gusto mo ng kausap. Nauunawaan naman kita. At alam ko namang solo ka na sa buhay. Wika ni Paring Merto habang nakadungaw sa gate ko. Ayos lang ako pare. Salamat sa malasakit. Alam mo naman na tanda na tayo at madami ng drama sa buhay. Naiinip minsan pero lagi namang natawag si Diana sa akin. Basta salamat ha. Nakangiting kumaway ang kumpare ko sa akin at umalis na ito habang nakaramdam ako ng inggit sa kanya. May asawa pa ito at 3 anak. Marami siyang apo at kahit hirap sa buhay, kita ko na masaya sila. Normal na namumuhay at hindi katulad ko na maraming itinatagong lihim sa tao. Aminado naman ako sa sarili ko na hindi pa ako lubusang nagtitiwala kay Romeo nun. Lalo pag naiisip ko na baka hindi na niya ibabalik ang anak ko at apo. Saan ako magre-report? Sa alagad ba ng batas? Paano ang gagawin kong report? Tinukot ng taong engkanto ang anak ko at apo? Hahanapin nila. Saan naman? Sa kagubatan ba? O di kaya'y pagtatawanan na lang ako? Habang tumutulo ang luha ko, nagulat ako sa pagtawag ni Diana. Itay, bakit ka umiiyak? Alam mo naman na mag-aalala ako at ang apo mo malulungkot. Paano mo nalaman anak? Kayo talaga. Wala na talaga akong lihim sa inyo. Talagang kakaiba kayo ng asawa mo. Ayos lang ako anak, huwag kang mag-alala. Nalulungkot lang kasi ako. Aalis na kayo ni Romeo. Paano kung hindi na kayo ibabalik? Napatawa na lang ang anak ko at sinabing wala daw ba akong tiwala kay Romeo. Ewan ko ba? Marahil isa lamang akong ama na nahihirapang tanggapin ang katotohanan na ang buhay namin ay ganap ng mahiwaga. Walang sino man ang maniniwala lalo't walang karanasan sa mga elemento. Kahit pa sabihin kaya namang mabuhay ang anak ko sa mundo ni Romeo. Dahil bukas naman ang third eye nito mula pagkabata. Hindi pa rin ako komportable. At dumating na nga ang tamang araw. Tumawag ang anak ko at aalis na daw sila. Kailangan na daw talaga dahil ihahanda pa daw ng anak ko ang kanyang sarili sa panganganak niya. Anak, dalawin mo naman ako kahit sa panaginip. Kagaya ng naranasan ko noon sa bahay nila Romeo. Kahit pa nawiwarduhan ako, ang mahalaga, maramdaman man lang kita na ligtas ka. Sige po tay, sasabihin ko kay Romeo. At sana iwasan mong mag-isip ng masama ha. Ang isipin mo na lang po, nasa ibang bansa ako o nasa Europe. Tsaka laging may nakabantay sa'yo dyan sa bahay natin. Nananatili ang pag-aalala sa'yo ng asawa ko itay. Halos hindi na ako nakapagsalita pa. At ibinaba na ng anak ko ang cellphone. Na para bang hindi ako makapaniwala. Nang anak ko'y pupunta sa lugar na hindi naman mga tao ang naninirahan doon. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Panginoon ko, mahirap mang paniwalaan ang nangyayari sa buhay namin. Na kami lang ng anak ko ang nagkakaunawaan. Gabayan mo ang magiging apo ko. Dasal ko. At mula nga noon,
Hindi na normal ang naging buhay ko sa araw-araw. Dinadalaw na ako ng mga kaanak namin para mangumusta at nahahalata na din nila ang aking pagkabalisa. Enshan, bakit ang tahimik mo na? Dati naman marami kang kwento ha. Kumusta si Diana? Parang hindi na nauwi dito ha. Mabait ba ang napangasawa niya? Abay, kami na lang ang pamilya niyo ha. Huwag kayong maglilihim. Yung mga naupa dati sa iyo na naipakulong mo, kumusta na? Hindi ka na ba ginugulo? Sabihin mo sa amin, Insang Arman. Huwag kang maglilihim. Ayos lang si Diana. At oo, mabait naman ang manugang ko. Sa ngayon nasa Europe sila at doon manganganak si Diana. Ayos lang ako. Alam mo naman na natanda na ako at naiinip na rin sa buhay. Pilit kong pinaparamdam sa mga kamag-anak ko na kalmado ako. Kahit nahalata na nilang malungkutin na ako. Dumaan ang ilang mga buwan, walang paramdam ang mag-asawa. Maging ang pakiusap ko kay Diana na panaginip ay hindi nangyayari. Gabi-gabi akong nananalangin at tumatawag sa pangalan ni Romeo. Subalit wala akong maramdaman. Yung kagaya ng ginagawa dati ni Romeo na pagdalaw sa akin, lahat ng iyon ay nawala na. Paubos na rin ang honey na iniinom ko tuwing umaga at nararamdaman ko na ang mga palatandaan na nagkakadepresyon na ako dahil sa pag-iisip kay Diana. Lagi na din akong binibisita ng mga matatanda kong tiyahin. Isa-isa na silang nag-aalala sa kalagayan ko. Hindi ko naman maunawaan bakit pinabayaan akong mag-alaga ng anak ko. Gayong ang usapan namin ay kahit sa panaginip ay dadalawin niya ako. Dumaan ang mga okasyon at kaarawan ni Diana. Halos ikabaliw ko na ang pag-aalala. Hanggang sa isang umaga, nagpa siya akong magbiyahe patungo sa lugar ni na Romeo. Nagrenta ako ng isang sasakyan papasok sa liblib na lugar na yon. Pero bakit ganon? Parang agad na bago ang paligid. Nawala ang malawak na palayan at maisan. Pati na rin ang mga magagandang tanawin ay hindi ko na matanaw. Sir, nandito na po tayo. Saan po ba tayo? Baka abutan tayo ng gabi dito, mahirap na at kukunti na lang ang mga kabahayan. Pero iho, dito ang lupain ng manugang ko. Asa na kaya ang malaking bahay niya? Tsaka asan ang mga katatubong Aita dati na nagkalat lang dito? Hala sir, kailan ba kayo pumunta dito ha? Ang alam ko po, walang malaking bahay dito. At ang mga katutubo po sa kabilang barangay sa bundok na po iyon oh. Wala po akong matatandaan talaga na may malaking bahay at palayan dito. Bumaba ako ng sasakyan at pilit kong inaalala na doon talaga ang mansyon ni Romeo. Nataranta ako at nag-aalala sa anak ko. Sir, tara na. Bundok na po yan at malawak na kagubatan. At ang may-ari po, gobyerno po. Wala nang kabahayan dyan. Ihatid ko na po kayo sa bayan at mag-rent na muli kayo ng sasakyan pabalik sa bayan. Tara na po. Kung ano man po ang dahilan ng pagpunta nyo dito, igagalang ko po sir. Basta sir, ang sinasabi nyong mansyon at pangalang Romeo ay wala pong ganong tao dito. Nahalata na siguro ng driver. Nakakaiba na ang ikinikilos ko. At kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong malaman kung nasaan na ang anak ko. Paano ko siya maibabalik sa bahay namin? Habang nasa biyahe na kami pabalik sa kabayanan, nakakita ako ng isang katutubong Aita. Agad ko itong tinawag at kinausap. Sandali lang iho, ihinto mo muna. Manong, may tatanong lang po sana ako. Baka kilala niyo yung mga taga-DSWD na nagdala dito ng mga tulong sa inyo noong nakaraang taon. Baka kilala niyo ang anak kong si Diana. Matagal na silang napadestino dito, halos ilang taon na din. Tsaka, asa na kaya ang bahay ni Romeo? Yung mayamang taga-ibang bansa. Dito po yun sa lugar na ito, di ba?
Wala po akong alam sa sinasabi niyo, iho. Wala po akong kilala na Romeo at mga taga-DSWD na nagtungo dito. Wala naman pong kabahayan dito eh. Baka po sa kabilang barangay. Ang alam ko, doon may mga taong gobyerno na namimigay ng mga bigas at marami doong mga dayo. Dito po wala eh. Dahil bundok at kagubatan na yan, pasyensya na po kayo. Lalo akong natakot at nakaramdam ng kakaiba. Hindi na ako nagpilit pa. Nagpahatid ako sa maliit na hotel sa bayan at nagpahinga na. Sinabi ko sa driver ng sasakyan na balikan ako kinabukasan at pupuntahan ko ang sangay ng DSWD sa kabilang barangay. Tiyak naman na kilala nila ang anak ko. Kinabukasan nga bumalik ang driver at awang-awa na ito sa akin. Sir, naawa na talaga ako sa inyo. Tara na po para masagot na lahat ng katanungan nyo. Alam ko po ang opisina ng DSWD dito. Magsadya po muna tayo doon bago natin pasukin ang kabilang barangay. At malayo din po iyon at liblib na lugar na din. Saad ng mabait na driver. Pagkarating namin sa opisina ng DSWD, agad akong nagpakilala. Nabuhayan ako ng loob dahil kilala nila ang anak ko. Tatay pala kayo ni Diana. Kumusta na po ang anak nyo? Maganda ba ang naging trabaho niya sa ibang bansa? Nag-resign na po kasi si Diana eh. Sayang nga po at supervisor na siya. Tsaka naisipang mag-abroad. Saad ng staff ng DSWD na nakaupo sa front desk. Nag-resign? Sabi naman niya nag-leave lang siya at babalik din dito. At nag-abroad pala ang sinabi niya sa inyo. Tay naman, nagjo-joke ba kayo? Hindi ba nag-iisa niyong anak si Ma'am Diana? Hindi mo alam na nag-abroad na ito? Agad naman akong nakahalata at agad binawi ang aking pagtataka. Mahalatang wala akong alam. Dahan-dahan kong nauunawaan na ang lahat. Nagustuhan nga ng engkanto ang anak ko at nagawa na ni Romeo na kunin ang anak ko. Sige iha. Aalis na muna ako. Hindi lang kami nagkaintindihan ng anak ko. Akala ko kasi ay bumalik dito. Nahalata ko ang pagtataka ng babae. Maging ang ibang staff ay nakatingin na sa akin. Agad akong umalis at sinalubong naman kaagad ako ng driver ko. At tinanong kung nasagot na ba ang mga katanungan ko. Hindi pa iho. Alam kong mabuti kang tao. Dalhin mo ako sa tribo ng mga Aita sa kabilang barangay. Yung tinutukoy mo sa akin, saan ang lugar na iyon? Tara, may aalamin lang ako. Naawa na lang talaga sa akin ang driver na nirentahan ko. Kahit ramdam ko na nawiwerduhan na ito sa akin. Pagpasok namin sa isang komunidad na dulong bahagi na rin at palibot ng kabundukan, kagaya ng lugar ng manugang ko. Halos magmakaawa na ako sa mga matatandang katutubo doon. At isang matandang lalaki nga na Aita ang naawa yata sa akin. Ang pangalan niya ay Apong Awing. Titig na titig ito sa akin at inaya niya akong pumasok sa kanyang kubo. Ginoo, iwasan mo ang maglabas ng mga salitang hindi paniniwalaan ng mga tao. Iisipin nila na nababaliw ka na. Ako si Apong Awing. Ako ang pinakamatanda sa tribong ito. Isa din akong balanak o albularyo at nakikita ko ang aura mo. Totoo ang iyong mga sinasabi. Isa kang ama na naghahanap sa anak na mukhang dinala na rin ng mga engkanto sa kanilang mundo. Huwag kang matakot sa akin ha. Ako lang ang makakaunawa sa iyo sa pagkakataong ito. Apo Awing, asa na ang anak ko? Maawa ka po sa akin. Alam mo ba ang totoong nangyari? Hindi po ako naggawa lamang ng istorya. Nakaharap ko po si Romeo at ang anak ko naman laging tumatawag sa akin at nakauwi pa siya ng bahay namin. Paano po nangyari na nawala ang mansyon at ang lupang pag-aari ni Romeo? Maawa ka po sa akin.
Mababaliw po talaga ako. Bayaran mo na ang nirentahan mong sasakyan at sabihin mo, balikan ka dito makalipas ang 3 araw. Magtiwala ka sa akin. Tutulungan kitang masagot ang mga katanungan mo. Naunawaan naman ako ng driver at natutuwa ito dahil masasagot na daw ang aking mga katanungan. Nangako ito na babalikan ako at huwag daw akong mag-alala. Makakauwi ako sa bayan namin ng ligtas. Kay buti mo iho at hindi mo ako hinusgahan. Salamat ha. Basta babalikan mo ko dito ha. Pangako po, kilala ko ang mga Aita dito. Mababait sila. Sige sir, babalik ako. Salamat po sa bayad nyo. Malaking tulong to sa mga anak ko. Ito po ang number ko. Tawagan niyo po ako kung sakaling magkaproblema kayo ha. Hinabol ko ng tanaw ang sasakyan na narentahan ko. Maraming naglalaro sa isipan ko. Baka ako hindi na ako makabalik pa sa bayan ko. Tinawag naman kaagad ako ni Apong Awing at sinabing mag-relax at ipahinga ang aking isipan. Sinabi ko sa kanyang lahat-lahat mula umpisa at paano nangyari na nakarating doon ang anak ko. Kailangan maging payapa ang iyong isipan. Mamayang gabi, gagawa ako ng isang panaginip. At doon, kailangan mong lakasan ang iyong loob. Kung gusto mo talagang makita pa ang iyong anak. Agad kong naalala ang panaginip ko noong sa mansyon ni Romeo. Kayang-kaya ko na ang ganong kaganapan, kaya handang-handa na ako. Sa nakikita ko sa iyo, Ginoo, ang anak mo ay may kakaibang katauhan. Magtapat ka sa akin. Hindi siya may sasama ng mga engkanto kung hindi bukas ang kanyang ikatlong mga mata. Bata pa lang ang anak ko. Idinadaing na niya sa kanyang ina ang mga nakikita niyang kakaiba sa eskol at sa ibang lugar. Pero ang sabi ng anak ko, noong nagdibo na siya, nawala daw lahat ng yon at naging normal na daw po ang kanyang mga mata. Mukhang pinaglihiman ka ng iyong anak. Patuloy siyang nakakakita ng hindi nakikita ng mga ordinaryong tao hanggang sa magkaedad na siya. At mas nabuo pa ang kanyang kakayahan nang madestino siya dito sa bayan namin. Ang kabilang barangay na sinasabing mong nandun ang mansyon ng manugang mo ay matagal na naming kinakatakutan. Ilang kababaihang katutubo na rin ang nawala sa lugar na yon. Naging asawa na din sila ng mga makapangyarihang engkanto na may kakayahang maging normal na tao. Mahirap paniwalaan, Ginoo, pero iyon ang katotohanan. Apo Awing, ang anak ko po. Maawa ka. Tulungan mo po ako. Pagmamakaawa ko sa matanda. Nauunawaan kita. Ganyan din ang panaghoy ng mga kapwa ko katutubong magulang. Nung sumama na rin ang kanilang mga anak na babae sa engkantong tao na taga roon sa lugar na yon. Pinaghanda ako na makakain ng asawa ni Apo Awing. Mababait naman sila at nauunawaan ako. May ilang magulang na lumapit sa akin at sinabing magmagalala. Mabait naman ang mga taong engkanto. At sabi pa ng isang matandang katutubo, mataas na engkanto ang napangasawa ng anak ko dahil may kapangyarihan itong gumawa ng isang totoong panaginip. Nakarating daw ako sa mansyon ng mga engkanto at maharlika lamang ang nakakapagmamay-ari ng ganong kagandang mansyon. Pinagtagbi-tagbi ko nga ang lahat at kaya pala kakaiba ang nararamdaman ko sa paligid ng mansyon ni Romeo noon. Ang magagandang palayan at gulayan at kakaibang mga ibon. Lahat pala iyon ay panaginip ko lang. At iyon talaga ang itsura ng bahay nila sa kanilang mundo. At lahat ng iyon ay alam ng anak ko ang nangyayari. Pumatak ang luha ko dahil natutong magsinungaling ang anak ko sa akin. Hindi na niya inisip ang mangyayari sa akin. Naisip ko rin na baka naman nahipnotismo lang ang anak ko sa taong engkanto.
Maghanda ka na, Arman. Magsisimula na tayo. Bulong ni Apo Awing. At nagsuot na ito ng kakaibang kasuotan na yari sa mga tuyong dahon. Maraming nakasabit sa kanyang katawan para mga buhay na anito at maya't maya nga ang bulong nito. Makakaramdam ka ng matinding antok, Arman, at sumabay ka lang sa mga magaganap. Matulog ka at imulat muli ang iyong mga mata at nasa loob ka na ng ginawa kong panaginip. Hindi ako sigurado kung pagmulat mo ay nasa bahay ka na ng manugang mong engkanto. Pag may problema, tawagin mo lang ang pangalan ko at hihilahin na kita pabalik. Maaamoy mo ang isang usok na may orasyon ko. Lakasan mo ang loob mo, Arman. Magdasal ka at manalig sa ating Ama. Pagmulat nga ng mga mata ko, nasa loob na ako ng kwartong tinutulugan ko noon sa mansyon ni Romeo. Walang pinagbago at agad akong bumangon upang lumabas ng kwarto. Nagulantang ang lahat ng nandon sa sala at isa-isa ko itong tinitigan. Kakaiba ang kanilang muka. May mahaba at patuloy silang tenga at ang kanilang mga ilong ay kahit tatangos. Ang kanilang mga mata ay kulay asol at ang buhok nila mahaba na kulay luntian na para bang buhay at sumasabay sa hangin. Para bang may sariling buhay, yun ang ibig kong sabihin. Ang kanilang mga damit, magaganda ang kulay. Halatang mga maharlikang nilalang nga ang lahi ni Romeo. At kay tatangkad ba nila at hindi man lang ako nakaramdam ng takot. Ha? Ang ama ni Diana nandito? Paano? Maawa kayo sa anak ko. Parang awa na ninyo. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang makita ang anak ko kung ligtas ba ito. Sandali po. Huwag kayong lumuha. Naunawaan po namin kayo. Ako po si Agatha, bunsong kapatid ni Romeo. Tara po, sasamahan ko kayo sa silid ng anak mo. Saad ng napakagandang babae, nakahawig nga ni Romeo. Isang malaking kwarto ang bumungad sa akin sa bandang dulo ng mansyon. Pagbukas ng pinto, nakita ko ang anak ko. Nakahiga sa kama at tulog, habang may tatlong babaeng may hawak na mga tatlo ding sanggol ang aking nakita. Hindi ako pwedeng magkamali. Triplets ang naging anak ni Diana. Sila po ang mga apo mo, Ginoo. At huwag kayong mag-aalala. Namamahinga pa ang anak ninyo. Kaya hindi ka agad nakabalik sa mundo nyo. Ang kapatid ko naman ay naghahanap ng halamang gamot para lumakas ka agad si Ate Diana. Uwi ka pa ng kapatid ni Romeo. Agad kong niyakap ang anak ko at walang tigil ang pagluha. Anak ko, napakahiwaga ng nangyayaring ito. Panaginip lang ba ito, ha? Anak, nandito na ang tatay mo. Gumising ka na. Maya-maya, nagising na si Diana at nagulat. Itay? Paano ka napunta dito? Sorry po, Itay. Nawalan kami ng komunikasyon sa inyo. Naging abala po kami sa mga apo mo. Itay, pahirapan po akong nanganak noon. 3 po ang iniluwal ko. Pasyensya ka na at nag-aalala ka sa akin. Ayan ang 3 mong apo. Sa bahay natin, iuuwi ko silang 3. Doon ko sila palalakihin kasama ka. At yun ang gusto ni Romeo. Tahan na po, Itay, ha? Ayos lang ako. At namamahinga lang ako at uuwi na ako pag lumakas ako. Diyos ko, salamat. Panaginip man ito o hindi, magtitiwala ako sa inyo. Anak, ang saya-saya ko. Sige na, magpahinga ka muna. Hintayin kita sa bahay natin, ha. Doon na lang tayo mag-uusap. Baka mamaya may dala akong mikrobyo at kumapit sa mga apo ko. Kay saya-saya ko, Diana. Uuwi na ako sa bahay natin. Dumating na rin si Romeo at kaagad naman itong yumakap sa akin at humingi ng tawad. Itay, pasensya ka na.
Tumutok ako kay Diana at sa 3 kong anak. Hindi kaagad kita nabalikan at maipaliwanag ang lahat. Salamat kay Apo Awing at natagpuan mo sila. Teka, uminom muna kayo ng honey at mukhang may karamdaman na kayo. Yan ang inaalala ko. Naubos na ang stock nyo. Itay, patawarin mo po ako. Pagkainom ko nga ng pulot ng honey, agad ngang gumaan ang pakiramdam ko at inihanda na ako ni Romeo pabalik kay Apo Awing. Itay, pansamantala kong inalis ang aking mansyon sa mundo nyo. Pero ibabalik ko pagkabalik namin ni Diana kasama ang mga apo mo. Paalam, Itay. Huwag kang mag-alala ha. Bukas dadalawin kita. Dadalhan kita ng mga sariwang karne at gulay at ang honey mo. Muli akong yumakap kay Diana at napakasaya ko. Kahit ano pa man ang nagaganap, wala na akong pakialam pa. Basta't hihintayin ko ang anak ko at ang mga apo ko sa bahay namin. Paalam pansamantala anak ko at mga apo ko. Sige na Romeo. Ihatid mo na ako kina Apo Awing. Nagulat naman si Apo Awing dahil gumising akong nakangiti at nakita pa niya na nasa tabi ko si Romeo. Mahal na bathala, ikaw po pala ang manugang ni Arman. Malugod po akong gumagalang mahal na hari. Patawad at tinulungan ko si Arman na mapuntahan kayo. Patawarin mo sana ako. Nako, Apo Awing. Ako nga po ang hihingi ng kapatawaran sa inyo. At nakaabot pa dito ang aking itay para hanapin kayo. Isang karangalan na natulungan mo ang itay ko. At bilang ganti, may pinadala po ako mga sariwang karne at katas na mahiwagang honey para sa inyong lahat. Pagkalabas nga namin, nasa lamesa na ang mga sariwang karne at tuwang-tuwa ang mga katutubo. Itay, paalam na. Umuwi ka na ha. Nasa ref mo na ang mga pagkain mo. Bumilang ka ng 2 buwan pa at uuwi na kami ng mga apo mo. Nag-iwan rin ako ng pera sa cabinet mo. Magpagawa ka ng malaking kwarto para sa 3 mong apo ha. Kasama ang kanilang yaya pagbalik namin. Kaya madami na tayo sa bahay mo. Niyakap ko ng mahigpit sa Romeo at naglakad na ito papalayo. At nawala na lang ito na parang bula. Arman, nasa labas na ang driver mo. Hindi ka maniniwala pero 3 araw ka ng tulog. Sige na, umuwi ka na kaibigan. At kapag may pagkakataon ka bumalik ka dito at magdala ka ng lambanog at magbabalik tayo ha. Napatawa na lang ako at kumaway sa iba pang katutubo. Nakangiti naman ang mabait kong driver at sinabing mukhang nasagot na ang lahat ng aking katanungan. Dahil kay ganda na daw ng aura ko. Tara na iho, ikaw nang maghatid sa akin sa bayan. At alam ko namang kayang-kaya pa ng sasakyan mo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng tip para may pasalubong ka sa mga anak mo. Abay, opo po sir. Tara na, kay saya naman at may tip ako. Salamat po sir ha. Mahaba man ang naging biyahe namin. Hindi naman kami nainip. Makwento kasi si Jay, ang nakuha kong driver. At nalaman pang triplets din ang anak niya at napamulagat ako. Nagkataon lang ba? O talagang iyon ang dapat mangyari? Kaya nga na makarating kami sa bahay ko, madami akong ibinigay kay Jay. Mga damit at ilang kagamitang hindi ko na kailangan. Pagbukas ko pa ng bag ko, may malaking halaga palang inilagay sa Romeo. Kaya nagulat si Jay nang iabot ko ang nasa 10,000 piso. Na nitong mga panahong ito ay malaki na yon. Napaluha ito at napayakap. Siguro daw sinadya ng Diyos na makilala niya ako. Dahil may sakit ang kanyang mga anak na asthmatic. At malaking tulong ang perang ibinigay ko. Agad ko naman naalala ang mahiwagang honey na nakakagaling sa sakit ng mga tao. Binigyan ko si Jay at sinabi kong ipainom agad ito sa kanyang 3 anak.
Ilang araw pa nga tumawag sa akin si Jay at sinabing saan galing ang pulot ng hani ko. Dahil agad nawala ang asma ng 3 niyang anak. Hindi na daw bumalik ang sakit na mga ito at bigla daw lumakas ang katawan. Hindi ko na sinagot si Jay, basta ang sinabi ko na lang, magpasalamat na lang sa Diyos. Dahil ginamit akong instrumento para matulungan ang mga anak niya. Nagpagawa nga ako ng malaking kwarto para sa 3 kong apo. Malaki pa naman ang lote ko at kasya pa kahit ilan pang kwarto. Nagulat din ako sa malaking halaga na nasa cabinet ko. At kumuha lang ako ng pampagawa ng kwarto nila at hindi ko na ito pinakialaman pa. Pera ng mag-asawa ang malaking halagang iyon at hindi ko naman kailangan ng pera. Namili na rin ako ng mga bagong appliances para maging komportable ang mga apo ko. Matapos nga ang 2 buwan, isang malaking sasakyan ang pumarada sa tapat ng bahay ko. Tingina ng mga kapitbahay at nagulat dahil may bitbit ng anak si Diana. "Itay, nandito na kami. Mga anak, dito kayo. Ito na ang bahay natin." Tumutulo ang luha ko kahit wala namang dahilan. Sinalubong ako ng halik at yakap ng mga apo ko. Kay saya ng aking pagkaramdam. Ibinaba na nga ni Romeo ang kanilang mga kagamitan at ngayon hindi na malungkot ang aking tahanan. Kay gwapo at kay ganda ng mga apo ko. 2 rito ay lalaki at ang isa naman ay babae. Wala na akong pakialam pa. Tatanggapin ko ng lahat at mananatiling lihim ang kanilang pagkatao. Sir Casper, alam kong nahihiwagaan ka rin, pero salamat po sa iyo. Malaki ang tiwala ko sa channel niyo. Mananatili akong taga-subaybay mo habang buhay. Sa ngayon, bumalik sa DSWD ang anak ko. Hindi daw siya sanay na walang trabaho. Ang mga apo ko naman, ang bilis lumaki. Tumatakbo na sila at magagalang at mahal na mahal nila ako. Ang manugang ko naman na hari na ng mga elemento ay nawawala na lang at babalik. Marami pala siyang negosyo sa iba't ibang bayan dito sa amin. Maniwala man kayo sa hindi, marami na sila dito sa mundo natin. Mas matino, mas mababait, at marunong makipagkapwa-tao kumpara sa purong tao na kayang pumatay ng kapwa nila tao. At hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Muli po, ako po si Arman ng Quezon Province.